ano po ba yung outpatient emergency care benefit? Well, napakaganda nitong development na ito sa PhilHealth, Ma'am Cheryl. At ito'y nagsimula noong 2024 na pinagtuunan natin ng pansin na makatulong tayo, makapagbigay ng support sa mga kababayan natin na nasusugod sa mga ER departments at alam natin na magastos din yung tayo ay mapunta sa ER department. Kaya naglunsad po tayo nitong outpatient emergency care benefit package at ito po yung ating support para dun sa mga kababayan natin na mangangailangan ng mga serbisyo sa isang ER department ng isang ospital. Itong package na ito ay talagang napapanahon sapagkat sabi mo nga dati-rate talagang magdadalawang isip pa yung mga kababayan natin kung kailangan bang kung talagang hindi na lang kaya, saka na lang sila magpapadala sa ospital, di ba? Mag-ER nga, pauwiin tayo, wala rin. Kailangan nga ma-admit ka bago ka matulungan o maramdaman yung benepisyo mo sa PhilHealth. So Yes. ngayon, ito, yung package nyo, tinawag na outpatient. Hindi kailangan kasi ma-admit. Yes. Hindi ayan, kailangan mga ma-confine for full 24 24 hours. Oo. Dati na nating policy 'yon. Ngayon wala naman na. Oo. So, lahat po ba ng public at private hospital sakop po nitong OECB o yung Outpatient Emergency Care Benefit? Yes, basta po sila ay accredited po ng PhilHealth, lahat po ng mga pampubliko at pampribadong mga levels 1 to 3 hospitals po sa buong bansa yan, Ma'am Cheryl, ay available po itong package na ito. Mas detalyehin natin, survey, ano-anong services po yung sakop ng outpatient emergency care? Kagaya, pati ba yan yung laboratories, gamot, at professional fee? Para Yes. mas klaro. Yes, tama ka. Oo. Lahat po ng mga kakailanganin na laboratorio, mga gamot, at maging yung bayad doon sa professionals na tumingin po sa atin habang tayo ay nasa ER department ng ospital ay covered po yan. Basta yan ay alinsunod doon po sa tinatawag natin na Essential Emergency Care List o yung EECL. So, listahan ito, Ma'am Cheryl, ng mga serbisyo, mga laboratorio, mga gamot, na merong katapat na agad na halaga. Meron na tayo agad na fixed fee, kasi binabayaran natin kada item So, at meron ng katapat yan doon sa ating emergency care list. At ito'y matatagpuan sa Annex B ng ating PhilHealth Circular 2024-0023. Pero I'm not sure kung may detalye po tayo, Ano pong mga pasok doon sa list na ito, ng Essential Emergency Care List? Well, pasadahan natin, Ma'am Cheryl, kasi halimbawa, kasi mahabang list ito, Yes, Halimbawa, pag-usapan natin yung emergent ER consultation. Meron agad nun 'Di ba? May consultation tayo. Yes. Merong yung tinatawag natin na emergent ER consultation. Halimbawa, ang bayad natin diyan 707 pesos. Meron namang tinatawag na urgent, So iba yung emergent ER consultation. Iba yung urgent ER consultation, 260 pesos naman yung ating babayaran. Yung mga diagnostics and laboratories, 99 tests ang kabuuan na nandun sa listahan natin at bawat test doon sa 99 na yan, may katapat na po. Mag-example lang tayo. Halimbawa, yung arterial blood gas. Yung ating fixed fee dyan ay 1,326. Napakalaking bagay nito. Kasi kung dati talagang wala kang maaasahan at ikaw talagang magbabayad, ngayon may aasahan tayo na 1,326 for arterial blood gas. Halimbawa, blood typing, 576 pesos. Yung hemoglobin, 143 pesos. So, yan po yan. Sa mga gamot, halimbawa yung ampicillin, omeprazole, tramadol 4, tramadol IV, ay covered po yan. Kabilang yan doon sa mga gamot at therapeutics, 187 in all. So, mahabang listahan, di natin kayang isa-isahin ngayong umaga yan. Imaging services, halimbawa, kailangan ng CT scan, abdomen
whole contrast, covered yan, yung x-ray. Wow, oo. No, Mahal sa- din ang CT scan, ha? Oo, at babayaran natin yung CT scan ng 12,828. Aha, covered. Oo. Yung x-ray, binabayaran natin ng 541. Yung x-ray sa skull, no? Aha. Sa bungo. At yung ultrasound 2D echo sa heart, halimbawa, babayaran natin ng 2,720. So, pero mahabang listahan, 38 Yes. na imaging services ito. Nabanggit lang natin 3. Mhm. At yung emergency department services, yung paggamit ng defibrillator, yun pong paggamit ng mechanical ventilator, infusion pump at iba pa. 14 na serbisyo ang binabayaran natin dito. Halimbawa, yung defibrillator, babayaran natin ng 878. No, fixed fee yan. Yung mechanical ventilator, 300. So pag gumamit yung pasyente nung mga ventilators na ito, meron na agad silang aasahan na sasagutin ng PhilHealth. Halimbawa, yung infusion pump, 133 pesos kada oras yung bayad natin.